Nagsimula akong kahiligan ng pagguhit noong grade 4 ako. Dahil na rin sa impluensya ng mga cartoon sa TV at sa mga nalalaro ko sa computer shop sa tuwing umuwi ako galing eskwelahan. Hindi matatawaran ang saya na nararamdaman ko sa tuwing nakakakita ko na improvement sa bawat artworks na nagagawa ko. At yun na nga ang naging hudyat para sabihin ko sa sarili ko na ito ang talento na meron ako at yun ang dapat kong hasain. Dahil na rin sa pagguhit, nabigyan ako ng pagkakataon sumali sa poster making at iba bang klase ng art contest. Hindi man nanalo sa mga unang subok, pero di ako tumigil at kinalaunan, nabigyan ako ng pagkakataon sumali sa mga mas matataas na antas ng kompetisyon. Dahil na rin dito, nakakilala ako ng mga mahuhusay na artist at natuto mula sa kanila. Ito rin ay nagsilbing malaking tulong sa akin para mas gumaling pa sa talento na meron ako. Bilang pangalawa sa apat na magkakapatid, ramdam ko ang pagkakaroon ng responsibilidad sa pamilya. Kaya naman tumatanggap ako ng portrait at digital commissions habang ako ay nag-aaral. Hindi man sapat ang kinikita, ngunit malaking tulong na rin ito para sa aking pamilya. Dahil na rin sa impluensya ng hilig ko sa arts at pagdidesign, napagdesisyonan kong i-pursue ang pagiging isang multimedia artist. January 2020, noong nag-take ako ng entrance exam sa City College of Calamba sa kursong Bachelor of Science in Information Technology. Mataas ang kumpiyansa ko na dito ko tatahakin ang tulay patungo sa aking magiging degree at pangarap na propesyon. Na-excite din ako sa aking magiging college life dahil na rin sa mga kwentong naririnig ko mula sa ibang mga alumni. Pero, di talaga may iwasan ang takbo ng tadhana. March 2020, nagsimula ang COVID-19 pandemic at doon ang naging hudyat ng pagbabago ng lahat. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa aking unang taon sa kolehiyo, nagbago sa modular learning ang sistema ng curriculum sa City College. Ang bawat estudyante ay kailangan magsagot ng modules at ipasa ang mga ito sa tuwing matatapos ang isang cluster. Ikalawang taon, nang lumipat ang curriculum sa online class. Dito ay mas naging maagap ang pagkatuto sa mga subject at courses na nakapaloob sa aking degree. Hindi man ito ang inaasahang karanasan sa kolehiyo, pero pinili ko pa rin magpatuloy para sa aking pangarap, gayon na rin para sa aking pamilya. Kahit na patuloy ang pagpupursige ko sa pag-aaral, di ko may iwasang panghinaan ng loob. Lalo na at lumalala ang takot na binibigay ng pandemya sa akin at sa aking pamilya. Kasabay nito ay ang hirap ng pagpapatuloy ng buhay namin sa araw-araw dahil na rin sa hirap ng pagkita ng pera. Sinusubukan kong buksan ang pinto para sa pagguhit upang makatulong muli sa aking pamilya, pero dahil na rin sa sunod-sunod na klase at pangamba na di maalis sa aking isip ay nawalan na ako ng gana, na tila ba nawala ang alab sa aking puso. Third year nang magsimulang maging hybrid ang curriculum sa institusyon. Dito ako nagkaroon ng pagkakataong makakilala ng mga klase ng personal, gayon na rin ang maranasan ang face-to-face classes. Isang epektibong paraan ng pag-aaral ng kursong tinatahak ko. Kasabay ng mas maraming pagkakataon may pamalas ang aking sarili, aking napagyaman muli ang talento ko sa pagguhit. Sumali ako sa ilang poster making sa CCC at gayon din sa isa sa mga di ko makakalimutang kompetisyon, ang NRCP Kabataan Painting Competition, na nagbigay ng pagkakataong irepresenta ang institusyon sa higit kumulang 120 na kolehiyo at universidad sa loob ng bansa. Nagawa kong makapasok sa top 20 pero kinapos ipanalo ang grand prize. Gayunpaman, isa itong napakalaking karanasan sa akin na babaunin ko sa darating pang mga pagkakataon. Masaya na napagpapatuloy ko pa rin ang pagguhit.
Pero dapat kong tanggapin na kaakibat ng sayang ito ang responsibilidad na kailangan kong panghawakan upang matupad ang mga pangarap ko para sa aking sarili at sa aking pamilya. Unang-una na dito, ang makapagtapos ng pag-aaral. At hindi madali ang aking tatahakin. Ngunit tunay ngang napakabuti ng ating Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng pagsubok na hinarap ko, na kahit manghina man ang mental, emosyonal, pisikal at sosyal na aspeto ng buhay ko, hindi niya ako pinabayaan. Katuwang ang mga samahang nabuo sa loob ng 4 na taon ko sa kolehiyo, nabuo ko ang aking sarili at nalinang ang mga natatagong kakayahan na meron ako. Saksi ang dalubhasaan sa aking mga naging karanasan. Hinasa niya ang munting kakayahan ko, hinubog ang pagkatao ko, binigyan ng kulay ang pangarap ko. At ngayon, malapit ko na maabot ang susi sa magiging kinabukasan ko.